Cruise. Captain na kayo. Oo, captain lagay nyo. And J1, yung section nyo. P6, log A, and log B. Tapos, i-center mo lang siya. Yan, center mo yan. And then, sa baba naman niya, yung master. MB, PMMS. Okay. So, baba mo lang ng konti. Yan. Tapos, i-highlight mo siya dalawa. I-remove mo yung spacing. Punta ka dito sa single space. Yan. Tapos remove ito. Remove space. So wala na siyang space para pwede mo siyang liitan pa uli. Then i-highlight mo lang siya, i-bold mo, i-red mo yung text, then gawin mo siya na 12. Yan, para kitang-kita. Then itong box, wag mo nang muna i-click ha. Andiyan pa yung mga box sa gilid. I-right click mo yan, i-format mo yung shape, no line tayo uli. Para wala na siyang box. Okay, nakuha mo. So yan na siya. Okay na yan ganyan. Huwag mo nyo nang paibabaw pa yung logo. Pwede na yan. So, punta na tayo ngayon dito sa laman. So, ito-type mo na ngayon yung mga laman. Yung data, kung if ever ha, na magbigay si sir sa akin ng copy na ready-made na, pero naka-picture siguro yon. Kunwari, ito yung data nila. Tapos, wala pa mga text niya. Isa yung copy natin. Ayun sa taas mo. Ayun, wala na itong laman eh. Ayan pala. Ayan, kunwari ito yung original. So, gaganituin nyo na lang siya. Ayan, highlight nyo siya ng ganyan. Tapos, Control-C. Balik mo doon sa ginawan mo na table. Yan, i-paste mo na lang. Kung ready-made na yun ha. Yan, so ganyan na lang mangyayari. So, sana, ganyan ang gawin nila. Ibigay nila sa akin yung original para ganito na lang tayo. Pero gagawa pa rin kayo ng table. Oo. So, yan, ikakopy nyo na lang siya ng ganyan. So, pero kung wala siyang original na ganito, ang talagang worst na gagawin nyo, i-copy nyo yan. Ta-type nyo mano-mano. Yan. Pero tingin ko baka ibigay po sa akin yung table. So, ganyan na lang po mangyayari. So, ang bilis ng oras, di ba? So, wala na tayong gagawin, kundi i-format lang yung mga table. So, ang gagawin ulit dito, yung mga nandito sa ibabaw, pwede mo na po itong i-copy lahat. Yan. Control-C uli. Balik ka ngayon dito sa table na ginawa mo. Yan, copy-paste mo na lang dyan. Dito simula. Yun, Control-V, o diba? O, bilis. O, balik muli doon. Ito naman lang ikakopy natin. Ito, hanggang doon na sa dulo. Kasi tama naman yung table mo eh. So, Control-C mo na lang siya. Balik mo dito. Ay, asa na? Asa yung ginawa ko? Yun. Tapos, i-paste mo niya dyan. I-paste. Paste. Yun, Control-V. So, ganyan na siya. Tapos, yung title natin, yun nasa loob ng box. Ito dito. Ito, mga nandirito. Ito ba yun? Yan. So, Control-C. Balik mo ulit doon sa ginawa mong table. Yan. Ganyan tayo. Control-V. So, i-bold na lang natin yan para ano. So, kunwari yan siya. Kunwari nga lang eh. Talaga naman. Sample nga lang. So, yan. Maliit lang yung number kasi yun yung maliit. Yan. So, kung ganito yung gagawin natin, di ba mas madali? So, ang gagawin nyo na lang, itatayo nyo na lang yung gilid, yung IMO na naka-text rotate, tapos yung mga number mo dito, tapos yung logo. Yung logo po, mga mouse to sila. Ang hina ng mouse natin. So, pwede po natin siyang inakalagay naman doon sa papel kung long band paper or short band paper. So, tingin ko doon, naka-short lang. Kaya ang gagawin nyo po, i-control A mo lahat. Ang font mo, A8 lang. Para mag-isang band paper lang siya, tas calibre lang. So, para ito, kasya siya sa isang band paper, aangat ito. Aangat yung picture mo doon, okay? Or else, itong mga font mo dito, pwede mo po siyang i-spread out para isang lang, hindi tatlo, ganyan, dalawa, di ba? So, ang gagawin mo, para ito yung technique, urong mo ngayon to, adjust mo ngayon. Konti-konti lang ha, para hindi naman malahat na. Ayan, dito tayo mag-adjust. So, nakatingin po nakikita ko anong yung mga technique na binibigay ko sa inyo para shortcut tayo. Kasi mas madali. O, yan. O. Para yung mga text, na-i-spread out siya. O. Para dalawang na lang siya, dalawang line. Hindi na siya magtatatlo. O, yun o. So, kakasya na ngayon yung natin. Di ba? O, umakyat na ngayon yung logo. So, kakasya siya. So, isang lang, pag pinirint preview nyo po siya, print preview, so, isang band paper lang. Hindi bumaba yung logo. Kaya ang gagawin nyo po, yung text nyo, 8 lang. Tapos i-spread out nyo yung box para mag-fit siya dun sa isang band paper. So, meron pang header.
Meron kang footer, meron kang title, meron kang logo, may pangalan, at yung nakatayo na text rotate. Yung mga data, hindi ka na nag-type, kinabi-paste mo na lang. Maliwanag? Ay, ma'am. So, pwede na kayo mag-practice dyan. Kanya kayo. Scan muna tayo. So, saving na tayo, ha? Kasi kasama ang saving yung file name sa pag-assessment. So, abawa, nakaganito na kayo. Punta na agad kayo sa Save As. So, Save As, punta kayo sa desktop. Desktop po muna, ha? Desktop. Ang file name po natin ito. Prelim, malalaki, ha? So, ang file name niya ay Prelim, Practical, Assessment, tapos, number 1, then, ano nyo, pangalan nyo po, De La Cruz, Juan, tapos yung section nyo po, NJ1B6, Lab A and B. Tapos, i-save nyo po siya. Yan, save. Tapos, pag na-save siya, meron na kasi dyan kanina isa. Save. Yun. So, pag naka-save siya, ayun na po yung file name sa taas. So, pag nakita nyo yung title dito, na meron na kayong practical assessment number 1, ibig sabihin, na-save na siya. So, pwede mo na siyang i-close. I-close mo siya. Ngayon, ang tanong, kasi sabi ko kay sir, kung ipapalagay sa desktop, paano nyo yan checkan? Unless, o si ma'am, o ako, checkan namin, actual direct na. Habang gumagawa kayo, umiikot kami, nag-check na kami ng ginawa nyo para direkta na kami na naka-record. Or else, ikakopy namin yung mga gawa nyo sa ano yan, sa email. Ikukopyahin lang namin lahat. Isasend nyo sa email ng ano natin, Google Classroom. Or else, sa email namin ni ma'am. Nag-isa kami ni ma'am. Sa email ni ma'am, yung sa akin, sa email ko naman yung sa kabilang side. Para po, dun kami mag-check. Diba? Para hindi tayo yung oras. Para lahat makaupo kasi ilan lang yung computer eh. Kung yung actual kami mag-check, pwede rin naman. Depende sa ating dalawa. Ano? Oo. Sa Lab B, doon sa kanilang Google Classroom, maglagay ka na doon. Meron na. Ako, naglagay na. Prelim assessment. So, doon na sila Pag-send. Pwede rin. Oo. O, ganun na lang. Kasi sa akin meron eh. Sa Google Classroom namin, naglagay na ako ng prelim assessment na folder. So, doon yung po isasubmit yung crew list saka yung Excel. So, magkahiwalay po na folder yun ha. So, mag-open kayo ng Google Classroom nyo, then doon nyo sisend. Maliwanag po. Ay, ma'am. Okay. Tapos, ito tayo. Sa Excel na tayo. Soft copy ba or hard copy? Soft copy po. File ni, files. Ang isa-send nyo po, files. Okay, isang bond paper. Maglagay kayo dito ng kahit anong text. Tapos, file, print. Ipiprint mo lang. So, nakita mo, yun di ba yung text? I-close mo lang siya. Then, makikita mo ngayon, may dotted line. So, hanggang I ka lang. So, yung sa baba mo, lakihan natin. So, yun sa, may dotted line. Sa baba, hanggang 47 lang. Yan, tingnan natin yung 47. Kasi sa footer siya, may dotted line. Huwag po kayo lalampas ng 48. Kasi second page na yan. Dito, huwag lang kayo lalampas ng I. Kasi sa J mo, second page na rin. So, dito lang tayo sa A to I. A to I lang tayo ha. Dito lang. So, lakihan nyo po yung yung screen, plus sign. Tapos, para makita nyo yung isang papel. Hanggang dito lang. Huwag kayo lalampas dyan. So, ang unang gagawin natin ay insert tayo. Na-delete nyo na to. Insert ng header. Laging header una. O, header tayo. So, sa Excel, may 3 box, di ba? So, sa gitna tayo. Ganun uli. Prelim, practical, assessment, number 2 na. Number 2. Sa baba, apelido mo uli po. De La Cruz, Juan A, and J1B6, Lab A and B. Yan. Tapos sa ilalim, footer agad. Sa 47, punta na kayo doon. Huwag niyong kalimutan yan lagi. Unahin na yan. Kasi 3 points po yan. Submitted by, tapos sa gitna, date and section, tapos kabilang side, submitted to. Submitted to. Yan. Tapos, dito, tapat mo ulit dito, enter mo lang, type mo yung pangalan mo na ngayon. Dito sa dulo, tapat mo ulit, yan, date and section naman. Dito sa dulo naman, enter mo lang siya, submit yung pangalan ko naman, o pangalan ni ma'am. Okay, tapos na tayo. Dito na tayo sa gitna. Yung unang row, unang column, i-highlight mo siya, then i-merge cell mo. So, sa Excel, hindi na po ang mouse ang merge cell nasa ribbon na, sa menu bar. So, ito yung merge cell. Sa Word, kasi right-click pa ang mouse, diba? Yung kanina sa crew list. Dito, hindi na. Merge cell, ayun. Then, i-type mo ngayon yung
major purchase. Sa Excel na to. Major sales. Ayan, mga dyan. Tapos, lakihan mo na lang po siya. Kung ano yung nandun sa papel nyo ha, tintirin nyo na po. Okay, so meron na tayong header. So, insert ako ng isang rows para meron tayong space. Yan. Ngayon, dito sa pangalawa, mga 4 na ha, sa number 4. Type na natin yung number. Dito, i-expand mo na lang po ito. Pagitan ng B sa C, expand mo siya para magkaroon tayo ng malaking space. So, ilagay nyo po doon yung name of product. Okay. Tapos, dito sa kabilang side, yung letter C, lagyan mo ng konti uli. Ang ilalagay mo naman dyan ay unit price. Sa kabila uli, lagay ka uli ng isa, malakihan mo uli. Ito naman yung QTY sold, quantity sold back. Tapos dito sa kabila, sales. Then sa kabila naman, percent of sales. Ito-type nyo lang muna siya. So lakihan natin ng konti, lakihan natin din yung sales. So yun, sakto lang yan. Hindi na tayo lumampas na, hanggang dito lang tayo. Okay, tapos nito, lagyan po na siya ng border. Yan, i-bold mo muna, tapos ilakihan mo ng konti, then i-center mo. So, makakapal na sila, kita na agad. Then, i-all border nyo po. All border. So, meron ka ng table na isa. Pero, lagyan mo na siya ng color para maganda.